Si Dante ay isang masipag na car wash boy na tanging pangarap ay maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Siya ang breadwinner ng pamilya, tumutulong sa kanyang inang mananahi, at sumusuporta sa dalawang kapatid na nasa elementarya. Sa araw-araw niyang trabaho, dala niya ang pag-asang balang araw ay mababago niya ang kanilang buhay. Isang araw, habang naglilinis ng isang mamahaling SUV, napansin niya ang isang kakaibang galon sa ilalim ng sasakyan, malapit sa gulong. Ano kaya ito? Tanong niya sa sarili habang pinupunasan ang likuran ng kotse. Kumikislap ang galon, tila may sariling liwanag na kakaiba. Dinukot niya ito at inilapit sa kanyang mukha upang masuri ng mabuti. Napansin niyang ang likido sa loob ng galon ay kumikintab na parang may mga alon ng liwanag na gumagalaw sa sarili nitong paraan. Car shampoo ba ito? Pero bakit parang iba ito? Bulong niya sa sarili, habang hawak-hawak ang galon. Baka iniwan lang ito ng may-ari, isip niya, ngunit hindi niya maiwasang maengganyo sa kakaibang anyo nito. Inilagay niya ito sa gilid ng kanyang trabaho at ipinagpatuloy ang paglilinis sa SUV. Subalit habang siya ay naglilinis, hindi niya maiwasang balik-balikan ang tingin sa kakaibang galon. Nang matapos ang SUV, dumating ang susunod na customer, isang luma at maraming gasgas na kotse na halos kinatatamaran na ng ibang car wash boys. Dante, pakiayos na lang ito ha, sabi ng customer na mukhang nag-aalangan pa sa kondisyon ng kotse. Habang tinitingnan ng kotse, naisip ni Dante ang galon. Subukan ko kaya ito, bulong niya sa sarili, puno ng kaba at pananabik. Kinuha niya ang galon, nagbuhos ng kaunting likido sa basahan, at sinimulan ang pagpunas sa kotse. Habang pinupunasan ang ibabaw ng kotse, napahinto si Dante. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bahaging pinunasan niya ay tila nagbago, kumikintab, makinis, at parang bagong pintura. Sinubukan niyang punasan ng ibang bahagi, at ganoon din ang nangyari. Unti-unting nawawala ang mga gasgas, kumikintab ang buong sasakyan, at parang nilalagyan ito ng proteksyon na nagtataboy sa dumi. Hindi totoo to, parang mahika, bulong ni Dante, nanlalaki ang mga mata sa gulat at tuwa. Itinuloy niya ang paglilinis ng buong kotse, at nang matapos, parang bago na ulit ang sasakyan. Lumapit ang may-ari ng kotse na si Mang Ramon. Dante, aba, parang hindi na ito yung kotse ko. Mukhang bago na ulit, napakakintab. Ano bang ginamit mo? Napakamot ng ulo si Dante, pilit na itinatago ang kaba at galon sa likuran. Sinubukan ko lang po linisin ng maayos, Mang Ramon. May bago po akong ginamit na car shampoo. Mukhang epektibo. Epektibo. Aba, sobra pa sa epektibo. Ang galing lang Dante. Siguradong babalik ako sa'yo, sagot ni Mang Ramon, halatang tuwang-tuwa sa naging resulta ng paglilinis ng kanyang kotse. Habang nililinis ni Dante ang kanyang mga gamit matapos ang trabaho, hindi niya maiwasang tingnan ng matagal ang mahiwagang galon. Napangiti siya habang iniisip ang mga posibilidad. Ito na siguro ang sagot sa mga dasal ko. Pero, saan nanggaling ito? Bakit ganito ang epekto? Tanong niya sa sarili, puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Pagka-uwi sa kanilang bahay, inilagay ni Dante ang galon sa ilalim ng kanilang lamesa. Napansin niyang pagod na ang kanyang nanay na nag-aayos pa rin ng damit ng kanyang mga kliyente. Dante, nakauwi ka na pala. Kumusta ang trabaho mo? Tanong ng kanyang ina, sabay punas ng pawis sa noo. Okay lang po Nay, medyo busy kami kanina. Pero, tumingin siya sa mahiwagang galon na itinago niya sa ilalim ng lamesa. May nakita po akong bago. Siguro, baka makatulong ito sa atin. Napatingin ang kanyang ina, ngunit ngumiti lang ito. Sana nga anak, basta magtiwala ka lang sa sarili mo at sa tiyaga mo, makakaraos din tayo. Habang natutulog ang kanyang mga kapatid, tinitigan ni Dante ang galon. Napuno siya ng pag-asa, ngunit naroon din ang takot. Ito na kaya ang simula ng pagbabago? O baka naman, delikado ang galong ito, tanong niya sa sarili bago matulog. Maagang-maaga pa lamang ay naroon na si Dante sa car wash. Siya ang unang dumating, gaya ng nakagawian. Habang tahimik niyang inaayos ang mga balde, sponge, at hose, hindi niya maiwasang balikan ang mahiwagang pangyayari kahapon. Ang car shampoo na natagpuan niya ay tila nagtataglay ng mahika, ang kotse na nilinis niya ay parang bagong-bago, nawala ang lahat ng gasgas, at napakintab ito ng labis.
Habang iniisip ang mahiwagang galon, napansin niyang tila may kakaibang enerhiya sa paligid. May malamig na hangin na dumaan, at narinig niya ang tila bulong na nagmumula sa sulok kung saan niya inilagay ang car shampoo. Napatingin siya roon, at sa kanyang gulat, biglang kumislap ang galon. Sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang, isang duwende na hindi hihigit sa isang talampakan ng taas, nakasuot ng makukulay na kasuotan, at may mahabang pilak na balbas. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Anong nangyayari? Sino ka? Tanong niya, pilit pinipigilan ang takot sa kanyang boses. Ngumiti ang duwende at yumuko ng bahagya. Huwag kang matakot, Dante. Ako si Mapagsilbi, ang tagapagbantay ng mahiwagang car shampoo na natagpuan mo. Narito ako upang ipaliwanag ang kapangyarihan nito, at ang kondisyong kaakibat ng paggamit nito. Halos hindi makapaniwala si Dante. Tinitigan niya ang maliit na duwende na tila isang kababalaghan. Mahiwagang car shampoo. Totoo bang may mahika ito? Tanong niya, puno ng pagtataka. Tumango si Mapagsilbi. Oo, Dante. Ang car shampoo na ito ay may kapangyarihang gawing bago ang anumang sasakyan. Mawawala ang mga gasgas, kikintabang pintura, at hindi agad didikitan ng dumi. Ngunit higit pa roon, maaari itong magdala ng kasikatan, kayamanan, at tagumpay sa sino mang gagamit nito ng may katapatan. Napakunot ang noo ni Dante habang iniisip ang mga sinabi ng duwende. Bakit ako? Bakit sa akin napunta ang car shampoo na ito? Tanong niya, hindi pa rin makapaniwala. Mabuti ang iyong puso, Dante. Ang hangarin mo sa buhay ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para rin sa iyong pamilya. Ang car shampoo na ito ay napili ka dahil alam kong gagamitin mo ito ng tama. Ngunit tandaan mo, may kondisyon ng paggamit ng kapangyarihang ito, paliwanag ni Mapagsilbi. Napalapit si Dante sa duwende, nakikinig ng mabuti. Anong kondisyon po? Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya, puno ng kaba at pag-aalala. Gamitin mo lamang ito sa kabutihan, at tuwing mauubos ang laman ng galon, kailangan mong mag-alay ng tinolang manok, sagot ni Mapagsilbi. Ngunit hindi basta-bastang tinola, kailangang walang asin at luyang dilaw ang gamitin mo sa halip na ordinaryong luya. Gawin mo ito sa kalagitnaan ng gabi, sa isang tahimik na lugar. Kapag nagawa mo ito, muling mapupuno ang galon at mananatili ang kapangyarihan nito. Napalunok si Dante, tinolang manok, sa kalagitnaan ng gabi. Bakit kailangan pa ng alay? Tanong niya, halatang naguguluhan. Nagpaliwanag si Mapagsilbi, ang mahika ng car shampoo ay may kaugnayan sa balanse ng enerhiya. Ang alay ay nagbibigay buhay sa kapangyarihan nito. Kung hindi mo ito gagawin, mauubos ito ng tuluyan, mawawala ang mahika, at hindi mo na magagamit ang car shampoo. Tahimik na nag-isip si Dante. Ang hinihingi ng duwende ay tila kakaiba at mahirap, ngunit alam niyang ang kapangyarihang ito ay maaaring maging sagot sa matagal na niyang pangarap. Kung ito ang kailangan para matulungan ko ang pamilya ko, gagawin ko ito, sagot niya, puno ng determinasyon. Susundin ko ang kondisyon mo, Mapagsilbi. Gagamitin ko ang car shampoo ng may katapatan. Ngumiti si Mapagsilbi, tila natuwa sa sagot ni Dante. Mabuti. Tandaan mo lagi, Dante, ang tagumpay ay hindi lamang nagmumula sa mahika ng car shampoo. Nasa iyong sipag, tiyaga, at mabuting puso ang tunay na yaman. Ang car shampoo ay kasangkapan lamang upang matulungan ka sa iyong landas. Pagkatapos ng usapan, naglaho si Mapagsilbi, iniwang tahimik ang paligid. Napatingin si Dante sa galon, mas lalong napaisip. Ano nga ba ang pinasok ko? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, naroon ang pag-asa. Kung ang mahiwagang car shampoo ang magiging daan upang maiahon ng kanyang pamilya, handa siyang gawin ang lahat. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Dante ang unti-unting pagdami ng mga customer sa car wash. Bawat sasakyang linisin niya gamit ang mahiwagang car shampoo ay nagmumukhang bago, at bawat customer ay labis na humahanga. Ang balita tungkol sa pambihirang serbisyo ni Dante ay mabilis na kumalat, at ang car wash nila ay dinarayo na ng mga tao. Sa likod ng ngiti ni Dante, alam niyang may mabigat na responsibilidad ang kapangyarihang ito. Nang unang maubos ang laman ng galon, ginising siya ng malamig na hangin sa kalagitnaan ng gabi. Naalala niya ang bili ni Mapagsilbi. Dala ang niluto niya kanina na tinolang manok na walang asin at may luyang dilaw. Nagpunta siya sa isang tahimik na lugar at isinagawa ang alay.
Habang naghihintay, naramdaman niyang muling napuno ang galon. Sa kanyang isip, isang hiling ang paulit-ulit, sana magamit ko ito para sa tamang dahilan. Sana, hindi ko masira ang tiwala ni mapagsilbi. Sa harap ng hamon at tagumpay, patuloy si Dante sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, na may dalang pasasalamat at pananalig sa kanyang bagong natuklasan. Habang gumaganda ang reputasyon ng car wash, dahil sa pambihirang kinang at kalinisan ng mga sasakyan na nililinis ni Dante, siya rin ay unti-unting nakakaramdam ng lamig sa pakikitungo ng kanyang mga kasamahan. Ang dating masaya at maghiliw na kapaligiran, ay unti-unting napalitan ng bulong at sulyap ng pagdududa. Isang hapon, habang masinsinang nililinis ni Dante ang isang lumang kotse, narinig niya ang bulungan ng dalawa niyang kasamahan sa di kalayuan. Imposible yang kinang na yan ng walang pandaraya. Sigurado akong may itinatago yang si Dante, bulong ni Marco, ang pinakamatagal na nagtatrabaho roon. Sumang-ayon si Nardo, isang baguhang empleyado. Oo nga, baka kung ano yang gamit niyang kemikal, delikado pa sa mga sasakyan. Dapat siguro malaman ito ni boss. Narinig ang lahat ng ito ni Dante, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Lumapit siya sa dalawa pagkatapos niyang matapos ang kanyang gawain. Marco, Nardo, alam kong may mga pagdududa kayo sa ginagamit ko, mahinahon niyang simula. Gusto ko lang linawin na wala akong ginagamit na ilegal o masamang kemikal. Ang car shampoo na ginagamit ko, epektibo na, at garantisado pang ligtas ito. Ngunit tumawa lang si Marco, tila hindi kumbinsido. Ligtas, huwag mo kaming gawing tanga, Dante. Baka mamaya madamay pa kami sa kung anumang problema yang dala mo. Nagsalita naman si Nardo, baka mas mabuti pa Dante, ipakita mo sa amin yang car shampoo mo. Para malaman namin na walang pandaraya. Huminga ng malalim si Dante, alam niyang hindi niya maipapaliwanag ang tungkol sa duwende at sa alay na kailangan niyang isagawa. Pasensya na, pero hindi ko maipapakita sa inyo ang lahat. Sana maintindihan niyo na ginagawa ko lang ang trabaho ko ng maayos. Hindi nasiyahan ang kanyang mga kasamahan sa kanyang tugon, at tuluyan ng lumayo. Kinabukasan, nilapitan siya ng may-ari ng car wash. Dante, marami akong naririnig na chismis tungkol sa'yo. Sinasabi nilang baka may ginagamit kang ilegal na kemikal. Totoo ba to? Tanong ng may-ari, ang kanyang mukha'y mayroong pag-aalala. Napabuntong hininga si Dante, Boss, wala po akong ginagamit na anumang ilegal. Ang car shampoo po na ginagamit ko ay espesyal nga, pero hindi po ito delikado. Ligtas po ang lahat ng ginagamit ko. Kahit pagaano kahusay ang paliwanag ni Dante, ang may-ari, dala ng takot na baka maapektuhan ang negosyo, ay nagpasya pa rin siya'y tanggalin sa trabaho. Pasensya na, Dante, pero kailangan ko itong gawin para sa ikabubuti ng lahat. Ayaw kong magkaroon ng kontrobersya. Lubos na nasaktan si Dante sa desisyong iyon. Umuwi siya na may bigat sa dibdib ngunit hindi nagpatalo sa kawalang pag-asa. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagkakatanggal sa trabaho, umupo si Dante sa kanilang maliit na tahanan, tahimik na iniisip ang susunod na hakbang. Ramdam niya ang bigat ng pagkatalo, ngunit mas matimbang ang kanyang determinasyon. Hindi pwedeng dito na lang ako titigil, bulong niya sa sarili. Paano kaya kung magtayo ako ng sarili kong car wash? Nagsimula siyang magplano. Gamit ang kanyang maliit na ipon at pautang mula sa isang lending company, nakahanap siya ng bakanteng lupa sa gilid ng bayan. Ang lugar ay simple ngunit may potensyal, malapit ito sa kalsada at madaling makita ng mga motorista. Agad niya itong nirentahan at sinimulan ang trabaho. Habang nililinis ang lupa at nag-aayos ng kagamitan, hindi mapigilan ni Dante ang mag-isip. Kailangan magmukhang maayos at kaakit-akit ito, sabi niya sa sarili habang inilalatag ang semento sa lupa. Siya mismo ang naglagay ng simpleng signage sa harap ng lugar, na may pangakong, malinis, makintab, at totoong kahanga-hanga. Nang tuluyan ng mabuksan ang kanyang car wash, ginamit ni Dante ang mahiwagang shampoo na minsan nang nagligtas sa kanya. Sa bawat sasakyang dumadaan, pinapakita niya ang kahanga-hangang epekto ng car shampoo. Ang mga kotse ay nagmumukhang bago, nawawala ang mga gasgas, at kumikintab ng labis. Isang umaga, habang abala si Dante sa paglilinis ng isang lumang modelong kotse, lumapit ang isang customer na si Mr. Reyes, isang kilalang negosyante sa kanilang bayan. Dante, hindi ako makapaniwala sa ginawa mo sa sasakyan ko. Parang bago ito ulit, masayang wika ni Mr. Reyes. Ano ba ang sikreto mo?
Napangiti si Dante. Salamat po, Mr. Reyes. Wala naman pong espesyal, basta maayos at metikuloso lang po talaga ang paglilinis. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya maibabahagi ang tunay na pinagmumulan ng kahangahangang resulta ng kanyang paglilinis. Pinili niyang itago ang sikreto ng mahiwagang car shampoo, ayon sa bilin ni Mapagsilbi. Kung ano man yun, panatilihin mo yan. Sigurado akong darami pa ang mga customer mo, sabi ni Mr. Reyes bago umalis, tila nasiyahan ng lubos sa serbisyo. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na lumago ang car wash ni Dante. Ang simpleng istruktura ay napalitan ng mas malaking gusali, at nagkaroon na rin siya ng mga empleyado. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba at masinop sa kanyang negosyo. Isang gabi, habang nag-aalay siya ng tinolang manok na walang asin at may luyang dilaw, naalala niya ang mga araw na halos mawalan siya ng pag-asa. Habang pinapanood ang usok mula sa kumukulong sabaw na umaakyat sa langit, napabuntong hininga siya. Mahirap man ang naging simula, sulit naman ang lahat ng paghihirap, bulong niya sa hangin. Nakaramdam siya ng pasasalamat hindi lamang sa mahiwagang car shampoo, kundi pati na rin sa mga aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy ang pagdating ng mga customer, napatunayan ni Dante na hindi lamang mahika ang dahilan ng kanyang tagumpay, kundi ang kanyang dedikasyon, katapatan, at ang kagustuhang magbigay ng magandang serbisyo. Ang mga katangiang ito, kasama ang tulong mula sa isang mahiwagang car shampoo, ang tunay na nagdala sa kanya sa kinaroroonan niya ngayon. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang bagong empleyado na si Benny, isang dating bagger sa isang sikat na supermarket, na nawalan ng trabaho, ipinahayag ni Benny ang kanyang pasasalamat. Dante, malaki talaga ang pasasalamat ko sa iyo. Matapos mawalan ako ng trabaho, hindi ko alam ang gagawin ko dahil may pamilya akong pinapakain. Pero binigyan mo ako ng bagong pag-asa dito, sabi ni Benny, habang maingat na nililinis ang isang kotse. Nakangiting tumugon si Dante, walang anuman, Benny. Alam ko ang pakiramdam na mawalan ng trabaho. Mahalaga sa akin na tulungan kayong lahat. Sama-sama tayong babangon. Sa pag-uwi ni Dante isang gabi, dala ang magandang balita, sinalubong siya ng kanyang ina na abala sa pagtatahi ng mga damit. Nakikita niya ang pagod sa mukha ng kanyang ina at ang paminsan-minsang paghilot sa likod. Nay, may magandang balita ako. Dahil sa paglago ng ating negosyo, hindi mo na kailangang magtahi pa. Magpahinga na po kayo, masayang balita ni Dante. Para hindi na po lalong sumakit ang likod ninyo. Baka kung ipagpatuloy nyo pa ang trabaho ay mas lumala ang sakit sa likod ninyo. Nag-aalangan man sa simula, unti-unting ngumiti ang kanyang ina. Talaga anak, sigurado ka ba? Ayaw ko namang maging pabigat sa'yo. Hindi po kayo pabigat, Nay. Utang ko po sa inyo ang lahat. Dahil sa tulong at sakripisyo ninyo, narating ko ang kinaroroonan ko ngayon. Oras na para ako naman ang mag-alaga sa inyo, sagot ni Dante, puno ng emosyon. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, kapwa sila napaluha sa kagalakan at ginhawa. Ang pag-uusap na iyon ay hindi lamang isang palitan ng pasasalamat, kundi isang pagpapatibay ng kanilang pagmamahalan bilang mag-ina. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang pinagbuti ni Dante ang kanyang negosyo. Hindi lamang niya pinahalagahan ang kita, kundi pati na rin ang kapakanan ng kanyang mga empleyado at ng kanilang mga pamilya. Regular niyang kinakausap ang kanyang mga tauhan, tinatanong ang kanilang kalagayan at hinihikayat silang magbigay ng mga suhestyon para sa ikabubuti ng lahat. Ang tagumpay ng car wash na ito ay hindi lang bunga ng aking pagsisikap, kundi ng ating lahat. Kaya mahalaga sa akin ang inyong mga opinyon at kahusayan, paliwanag niya sa isang pagpupulong. Sa pagpapalago ng kanyang negosyo, nakatulong si Dante hindi lamang sa pagbibigay ng trabaho, kundi pati na rin sa pagbibigay inspirasyon sa kanyang komunidad na mayroong pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang car wash ay hindi lamang isang lugar para maglinis ng mga sasakyan, kundi isang simbolo ng pagbangon at pagtutulungan. Dahil sa patuloy na pag-angat ng car wash business ni Dante, hindi maiiwasan ang muling pagsulpot ng inggit mula sa kanyang dating boss at mga dating kasamahan sa trabaho. Sa halip na matuwa sa tagumpay niya, sinubukan nilang siraan siya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng tsismis, na gumagamit siya ng iligal at delikadong kemikal, upang gawing parang bago ang mga sasakyan.
Isang hapon, habang abala si Dante sa paglilinis ng isang SUV, dumating si Mang Edgar, isa sa kanyang matagal ng customer. May halong kaba at pagtatanong ang kanyang tono. Dante, may narinig akong mga chismis. Sabi nila, gumagamit ka raw ng kung ano-anong kemikal na delikado. Pero hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Ani Mang Edgar. Tumingin si Dante ng diretso kay Mang Edgar, mapayapang sumagot, Mang Edgar, ang tanging ginagamit ko ay ligtas at legal na produkto. Ang resulta ng trabaho ko ay bunga ng maingat at masinsinang paglilinis. Salamat po sa paglapit at pagbabahagi nito. Salamat din na hindi po kayo agad naniwala sa mga sabi-sabi. Tumango si Mang Edgar, napangiti. Alam mo, Dante, sa nakikita kong serbisyo mo, wala akong dahilan para maniwala sa kanila. Patuloy akong babalik dito, at ipapayo ko sa iba na dito rin magpa-car wash. Napawi ang kaba ni Dante. Sa kabila ng paninira, alam niyang higit na naniniwala ang kanyang mga customer sa kalidad ng kanyang trabaho kaysa sa mga maling balita. Kinagabihan, dumating si Mapagsilbi, ang duwendeng tagapagbantay ng mahiwagang car shampoo. Dante, sabi ni Mapagsilbi, narinig ko ang mga paninira ng iyong mga dating kasamahan. Wala ka bang balak na harapin sila? Umiling si Dante. Hindi na, Mapagsilbi. Alam kong hindi makakabuti ang pagpatol. Gaganti na lang ako sa kanila sa pamamagitan ng mas pinahusay na serbisyo ng ating car wash business. Ngumiti si Mapagsilbi, tila natuwa sa tugon ni Dante. Matalino ka, Dante. Ang tamang daan ay hindi palaging pagharap sa mga naninira, kundi ang pagpapanatili ng iyong integridad. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Paglipas ng ilang linggo, bumagsak ang dating car wash na pinagtatrabahuhan ng mga kasamahan ni Dante. Sa kawalan ng customer, napilitang magsara ito. Isang araw, habang abala si Dante sa kanyang negosyo, biglang dumating ang ilang dati niyang kasamahan. Dante, sabi ni Marco, halatang nahihiya, alam namin na marami kaming nagawang mali sa'yo. Pasensya ka na sa lahat ng nasabi at nagawa namin. Hindi namin inakala na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Tumingin si Dante sa kanila, tahimik na nag-iisip. Sa halip na magalit, ngumiti siya at sinabi, wala na iyon Marco. Mas mahalaga sa akin ang pagbabagong nais ninyong gawin. Kung gusto ninyong magtrabaho dito, bukas ang pinto para sa inyo. Nagkatinginan ng grupo, halatang nagulat sa kabutihang ipinakita ni Dante. Salamat Dante, sabi ni Marco, bakas ang pasasalamat sa kanyang tinig. Hindi namin inaasahan na pagbibigyan mo pa kami. Handa kaming magbago. Sa bagong simula, naging mas masaya ang trabaho sa car wash ni Dante. Bukod sa mas mataas na sahod, nagbibigay rin si Dante ng bonus kapag malaki ang kita sa araw. Pinuri ng mga dating kasamahan ang mabuting pamamahala niya. Boss Dante, sabi ni Jerry, isa sa mga bagong empleyado, hindi lang trabaho ang ibinigay mo sa amin, kundi pag-asa rin para sa aming mga pamilya. Salamat talaga, napangiti si Dante. Ang tagumpay ng car wash na ito ay hindi lang akin, kundi atin. Sama-sama tayong magtulungan para sa mas magandang bukas. Sa tuloy-tuloy na paglago ng negosyo ni Dante, hindi niya maiwasang mapangiti sa bawat araw na lumilipas. Ang dating simpleng car wash na itinayo niya ay ngayon puno ng buhay, dagsa ang mga customer, at ang mga empleyado niya ay abala ngunit masaya sa kanilang trabaho. Sa patuloy na pagdami ng kita, isang mahalagang hakbang ang nagawa ni Dante, ang pagbili ng lupang matagal na niyang inuupahan. Sa wakas, ang lugar na iyon ay kanya na. Isang maaliwalas na umaga, dumating ang isang itim na SUV na huminto sa harap ng car wash. Bumaba mula rito si Congressman Salvador, isa sa mga kilalang opisyal ng bayan. Agad na lumapit si Dante upang batiin siya. Magandang umaga po, Congressman. Tuloy po kayo, bati ni Dante, sabay tanggap ng susi ng sasakyan. Ako na po ang bahala rito. Dante, ikaw talaga ang hinahanap-hanap ko tuwing nagpapalinis ako ng sasakyan. Ginagawa mong laging bago ang sasakyan ko, wika ng congressman na halatang natutuwa sa serbisyo ni Dante. Maraming salamat po Congressman. Gagawin po namin ang lahat para masigurong mukhang bago, maayos at makintab ang sasakyan ninyo, sagot ni Dante habang tinatanggap ang susi. Habang inaayos ni Dante ang sasakyan, nakipagkwentuhan ang congressman sa mga empleyado niya. Nang matapos, bumalik ito kay Dante,
iniabot ang bayad, at nagbigay din ito ng malaking tip para sa lahat. Dante, ituloy mo lang ang magandang ginagawa mo. Hindi lang negosyo ang meron ka, kundi inspirasyon para sa aming lahat, sabi ng congressman, sabay tapik sa balikat ni Dante. Salamat po Congressman. Ang tagumpay po ng car wash na ito ay dahil din sa suporta ng mga tulad ninyo, tugon ni Dante, puno ng pasasalamat. Sa bahay, masayang sinalubong si Dante ng kanyang ina at mga kapatid. Mas maaliwalas na ang kanilang tahanan, salamat sa tagumpay ng kanyang negosyo. Habang kumakain ng hapunan, nagpasalamat ang kanyang ina. Dante, hindi ko inakalang mararating natin ito. Ang laki ng pinagbago ng buhay natin dahil sa sipag mo, sabi ng kanyang ina, halatang emosyonal. Hindi lang po ito dahil sa akin, Nay. Dahil po ito sa inyong sakripisyo at suporta. Kung hindi po dahil sa inyo, wala ako rito ngayon, sagot ni Dante, habang nakangiti sa kanyang ina. Anak, anuman ang pinagmulan ng lakas mo, mapalad kami dahil ikaw ang aming sandigan, dagdag pa ng kanyang ina. Ang mga sumunod na linggo ay lalo pang nagpatunay ng tagumpay ni Dante. Sa araw-araw, hindi lamang mga karaniwang residente ang dumadayo sa kanyang car wash, kundi pati na rin ang mga negosyante, opisyal, at kilalang tao sa kanilang bayan. Sa bawat customer na natutuwa sa resulta ng kanyang trabaho, mas naramdaman ni Dante ang halaga ng kanyang pagsisikap. Isang gabi habang nagpapahinga si Dante, muling lumitaw si Mapagsilbi, ang duwendeng tagapagbantay ng mahiwagang galon ng car shampoo. Dante, sabi ni Mapagsilbi, nagawa mong gamitin ang kapangyarihan ng car shampoo sa tamang paraan. Hindi lahat ay kayang gawin iyon. Ngumiti si Dante, salamat, Mapagsilbi. Pero alam ko na ang tagumpay na ito ay hindi lang dahil sa car shampoo. Dahil din ito sa mga taong tumulong sa akin, sa pamilya ko, at sa iyo na laging gumagabay sa akin. Tama ka Dante, ngunit tandaan mo, hindi lamang ang yaman o kasikatan ang mahalaga. Ang malasakit mo sa kapwa at pagmamahal sa pamilya ang tunay na dahilan ng iyong tagumpay, sabi ni Mapagsilbi bago siya naglaho. Sa wakas, natupad ni Dante ang pangarap niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ang dating masikip na bahay nila ay napalitan ng isang maaliwalas at maayos na tirahan. Ang kanyang mga kapatid ay masipag na nag-aaral, at ang kanyang ina ay mas malusog na ngayon dahil sa pahinga at alaga ni Dante. Ang car wash business ni Dante ay naging simbolo ng tagumpay, pagkakaisa, at inspirasyon sa kanilang komunidad. Hindi lamang ito negosyo kundi isang patunay na ang sipag, tiyaga, at malasakit sa kapwa ay maaaring magdulot ng tunay na pagbabago. Sa kabila ng tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Dante. Sa kanyang puso, natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa kita kundi sa pagmamahal at malasakit sa pamilya at komunidad. Ang mahiwagang galon ng car shampoo ay naging daan upang matupad ang kanyang mga pangarap, ngunit ang kanyang determinasyon at mabuting puso ang nagbigay ng tunay na halaga sa lahat ng kanyang nakamit.